Kumusta kayo mga lods? Nandito na naman si Aka! Ngayong araw nga pala mga lods, ay ako ang magluluto ng ulam namin sa tanghalian at ang lulutuin kong ulam ay sinigang na isda. At saka request nga rin pala ni Mrs. yung lulutuin kong sinigang na isda dahil gusto niya daw humigop ng sabaw ngayon gawa ng masama kasi yung pakiramdam niya. At saka lalagyan ko nga rin pala ng gabi ang lulutuin kong sinigang na isda dahil request din kasi ni Mrs. yan. Bali ngayong araw nga rin pala mga lods, ay pinagiba ko na sa biyanan kong lalaki yung bahay namin dahil kailangan na kasi talaga. Dahil pag hindi pa kasi namin pinagiba yung bahay namin baka maghalit na talaga yung may-ari ng lupa ng tinutuluyan namin kaya naman talagang pinagiba na namin. At saka medyo mahaba-haba na rin naman yung palugid na ibinigay sa amin ng may-ari ng lupa kaya tama lang siguro na ipagiba na talaga namin yung bahay nang walang maging problema. Kaya pangsamantala mga lods, habang wala pa kaming matutuloy ang bahay, ang gagawin muna namin kilusan ay ang garahe na binabantayan nila Biyanan. Tapos kapag matutulog naman kami, pwede naman kalabianan o kaya sa atin ni Mrs. o kaya naman kala mama. Dito naman mga lods, ay nilapitan ko muna si Mrs. dahil tinanong ko siya kung masama pa rin ba talaga yung pakiramdam niya at ang sabi niya ay talagang masama pa rin daw. Hindi ko alam kung ano ba yung nararamdaman ni Mrs. pero meron siyang mga pagkain na hinahanap kaya naman napapaisip na lang tuloy ako. Naisip ko tuloy kung ano yung nararamdaman ni Mrs. pero wag naman sana dahil ang dami pa talaga naming pinagdadaanan ngayong mga problema kaya dapat wag muna talaga. Pero kung nandyan ay wala naman kaming magagawa kundi tanggapin na lang dahil yun naman ay ginusto rin naman namin. Bali dyan naman mga lods, pagkakulo nga rin pala nung sabaw ng niluluto kong ulam ay inilagay ko na rin yung isda tsaka yung gulay at tsaka tinimplahan ko na rin ang pampalasa. Tapos dito naman ay binuhat nga pala namin sa may garahe ang binaklas na sahig ng bahay namin para naman pwedeng higaan kagaya nga niyan hinihigaan na ni Mrs. Pero hindi ko nga lang nabidyohan yung pagbubuhat namin yung sahig ng bahay namin dahil biglaan lang kasi. At tsaka wala rin kasi sa aming kukuha ng video dahil pinagtulong-tulungan din kasi naming buhatin gawa ng medyo mabigat din. Bali yung mga kahoy nga rin pala mga lods at tsaka mga yero na nabaklas sa bahay namin ay gagamitin pa namin yun. Dahil meron kasi kaming tatayuan ng bahay kaya naman yung magagamit pa dyan sa bahay namin na giniba ay gagamitin namin doon. At tsaka sa mga taga-subaybay nga rin po pala namin dyan, ipapakita ko po sa inyo sa mga susunod kong video kung saan kami lilipat at magtatayo ng bagong bahay. Pero sa ngayon mga lods ay dyan po muna tayo sa pagkain namin ng tanghalian dahil naluto ko na rin kasi yung ulam namin. Pero kayo ba mga lods, ano po ba ang ulam nyo ngayong araw ng tanghalian? Baka pwede nyo naman dyan paki-comment sa ibaba para malaman ko rin. At kung pwede lang din mga lods, paki-comment nyo na rin po kung tagasan kayo para naman malaman ko kung saan na ba nakaabot itong aking video. Bali dyan na nga rin pala kami kakain sa may garahe na binabantayan nila Biyanan at kasabay din namin sila Biyanan nakakain ng tanghalian. At saka maganda rin naman talaga kumain ng tanghalian dyan sa may binabantayang garahe nila Biyanan gawa ng maaliwalas. Kaya lang dyan sa pagkain namin ng tanghalian ay wala dyan yung isa kong anak na lalaki dahil nandun kasi siya sa bahay ng lola niya. Tapos yung pamangkin din ni Mrs. na lalaki wala rin dyan sa oras ng pagkain namin ng tanghalian gawa ng meron naman kasi siyang pinuntahan. Tapos yung panganay naman naming anak ni Mrs. ay hindi rin namin kasabay kumain ng tanghalian dahil naglalaban naman kasi siya ng mga damit niya sa poso. Dahil hindi nga rin muna si Mrs. makapaglaban ng mga damit namin gawa ng masama yung pakiramdam niya kaya yung panganay kong anak na babae ay siya muna naglaban ng mga damit niya. At dahil kumakain na nga rin pala kami dyan mga lods, kaya naman sabayan niyo po kami sa pagkain namin at sana masarap din po ang ulam nyo ngayong araw. Kaya lang, hanggang dito na lang muna ulit tayo mga lods. Bukas na lang ulit, magpapaalam na siya ka!